Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon ang World War, batuhan ng salita between Jose Claire Castro at Senator Aimee Marcos. Dito sa balita, Senator Aimee may divine na sagot. Divine na sagot kay Jose Castro sa pagkalas sa alyansa. May sagot na si Senator Aimee Marcos sa mga naging pahayag ni Palace Press Officer at Presidential Communication Office Undersecretary Claire Castro hinggil sa pagkalas niya sa alyansa para sa bagong Pilipinas senatorial slate ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isinagawang press briefing Huwebes kahapon, sinabi ni Castro na ang senadora naman daw ang nagdesisyon umalis sa alyansa. Ito yung exact word ni Castro. Siya naman po ang nagsabi na siya'y kumalas na sa alyansa dahil sabi niya ay hindi yata pareho ang kanilang mga adhikain. Ang advokasya, kung hindi po talaga nalilinya ang kanilang mga paniniwala, ang kanyang mga paniniwala sa paniniwala ng alyansa, mas maganda po siguro talaga na siya ay umalis dahil hindi po niya paniniwalaan ang mga programa ng alyansa. Hindi po talaga magkakaroon ng magandang relationship. Yon ang pahayag ng Jose. Pero ang lahat pong ito ay ipapaubaya natin sa campaign manager na si Congressman Toby Chanco. Sa ambos interview naman ng media kay Senator Aimee, ito na, bumanat na si Senator Aimee. Sinabi niyang wala siyang masasabi sa mga naging pahayag ni Castro. Ayon na rin sa turo ng kanyang ina, si dating First Lady Imelda Marcos. Ito yung exact word ni Senator Aimee. In the immortal words of my mother, Imelda Romualdez Marcos, to patol yung resback ba? To patol is divine. To patol is human. To deadma is divine. Let's be divine. Deadma. So, noong Miyerkules po, March 26, ay tuluyan ng kumalas si Senator Aimee sa alyansa. Nag-announce siya. Sabi niya, I cannot stand on the same campaign platform as the rest of the alyansa. As I have stated from the outset of the election period, I will continue to maintain my independence. So, tuluyan na siyang kumalas. So, punta tayo doon sa ito kasi si Jose Castro, pag nagsalita, salita ng salita, the more words na kanyang sasabihin, ay lalong magre-react yung Kaya, pinaka-the best itong reaksyon ni Senator Aimee na ang alam kong kasabihan niyan is to err is human, to forgive is divine. Di ba ganon ang itinuro sa atin? Ngayon ko lang narinig itong turo ni First Lady Imelda. To patol is human. To deadma is divine. So, to me, mas maganda yung deadmain mo na lang. Huwag mo na lang patulan yung mga So, speaking of pagkalas, ito, balita ito ng Manila Times. I don't know kung na-confirm na. According to sources ng Manila Times, ang alyansa ay nakikipag-usap na sa Liberal Party para si Senator Kiko Pangilinan at Bam Aquino ay formal nang idagdag sa alyansa. Kasi, again, sources ng Manila Times,
umalis na si Senator Amy, baka daw ang susunod na aalis din is si Camille Villar. Unconfirmed reports pa lang ito, speculation. So kung matutuloy na ang pag-alis ni Camille Villar sa alyansa, so 10 na lang. Para makumpleto yung 12, ito na. Mayroon ng negotiation according to Manila Times sources na ipapansa Kiko Pangilinan and Bam Aquino. So anong masasabi nyo? Wala na. Nagkaroon na talaga ng tunay na alyansa. Yellow o kakamping and pula. Yung dating mga Aquino, Pangilinan, number 1 na anti-Marcos critic nung una. Ngayon, yun ay sinasabi na kain suka. Makikipag-alyansa kung matuloy. Kaya lang, kung ako ang inyong tatanungin, parang I don't know, kung makipag-alyansa kasi sa administrasyon ngayon dahil sa nangyari kay PRRD, baka lalo silang mapagbuntunan ng galit. Kaya tama itong ginawa ni Senator Amy na umalis na lang kasi nararamdaman niya yung galit ng marami. Marami akong comments na babasa na hindi siya pro-Marcos, hindi siya anti-Duterte, neutral lang. Kaya lang dahil sa nangyari ngayon kay PRRD, nakapag-decide na sila na magalit na dito sa administrasyon at paboran si PRRD. So kung ako ang inyong tatanungin, may opinion, may analysis, malabo na makipag-alyansa sina Kiko Pangilinan at Bam Aquino dito sa slate ng administration. They will remain independent. Okay pa sana kung walang nangyari kay PRRD. Kung hindi nangyari itong alleged kidnapping, baka pwede pa. Ngayon, very risky yung makipag-alyansa. Kaya tama yung ginawa ni Senator Amy, and I believe baka anytime from now, formal nakakalas na rin si Camille Villar sa alyansa. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Nakakatulong po kayo ng malaki sa tribong Talaandig. Dahil ang ating sweldo ay tinutulong sa tribo, namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Talaandig. Panoorin nyo ang video nito. Karon mo na niyang natagaan o gero. O karon mo na ni ang balay sa natagaan na mo o gero. Ano ni siya? Ang uban nga bulsot, isklastipan lang in town. Pila na dai ni katuig nga inyong balay? 6 years na rin dahil. 6 years. So karon unsa inyong maistorya nga abot ng inyong sen. Mawala na ni karon ang inyong atop nga bulsot na, makabalay na mo karon og bag-o. Unsa inyong maistorya? Unang-una, salamat sa Ginoo og ang nagtan-aw sa YouTube nga natagaan nami og sen og maayuhan na gini among balay nga buslot. Aron di na mo matuluan. Pila na dai ni katuig ang inyong balay? 6 years. 6 years na katuig. So dugay-dugay na. O mga dako na ang bulsot. Kung mag-ulan, asa man mo matulog? Di ra sa kuan, di ra sa kilid. Di Sa ra. ulan na planggana ang kuan. Oo, salod ng planggana. So gahapon kusog nga ulan, sumuo na niyang nasalod. Nga tubig, Awas na uban. ang awas ng uban.
Lagi ba? So karon maayo naman ni kay natagaan naman mo gero lansang Paco Plincent. So maayo na ni karon ang inyong balay. Makaatop naman mo. Di na gini karon tuluan. Oo, sige. Salamat. Salamat po sa vlogger nga nagatag. Oo. Hopefully, Oo. magpadayon ang imong suporta para daghan pa kag matabangan. Pareha sa amo Hopefully nga po tulong nga kanang mayo imong panglawas permanente para daghan po maka dawat sa imong hinabang. Thank you. Oo, sige, salamat.